Awit ni Asaph, ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan, sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama, tumigil na ang paghatol na panig sa masasama. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila at huwag ninyong apiin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masama, sila'y dapat na iligtas. Anong pagkamangmang ninyo? Wala kayong nalalaman sa gitna ng kadilimay, doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay, katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. O Diyos, ikaw ang magbangon sa daigdig, pagharian, ang lahat ng bansa ay hawak ng iyong kamay. Purihin po ang salita po ng Panginoon. Awit chapter 82 verse 1 to 8. Amen po. Amen. Glory to God po sa pagkabasa po ng ating banal na salita sa Awit chapter 82. Maraming salamat po sa buhay ninyo, Sister Shirley. At tayo po'y dadako na sa pinakapuso po ng ating gawain. Tawagin ko na po ang ating mensahero sa umagang ito sa pamamagitan po ng buhay ni Pastor Jess. Ayan, Pastor Jess, good morning po. Good morning. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Praise the Lord. Andito na naman po ulit tayo. Una po sa lahat, nais ko muna pong bumati ng happy birthday kay Sister Annalyn Rolfo ng kanyang 40th. Hindi 48, 40th. 40 years. 42 po, Pastor. 42 na. Thank you po. Okay. So, 42. So, praise the Lord. So, salamat sa Panginoon sa pagdaragdag ng taon sa iyong buhay. I declare blessing upon your life, and I declare also in your entire family the blessings, sa blessing na yung Abrahamic blessing, patuloy na sumayin yung lahat in the name of Jesus. So salamat po. Una po sa lahat. Pangalawa po, ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon. Ang aking pong testimony, hindi po kagat parang kalmot ng pusa dito sa binti. Meron po kasi akong alagang pusa na pasunod-sunod sa akin every morning. Paggising ko po, pagbubuksan ko na yung gate, mga bintana ng church, tapos yung pusa po ay nakasunod sa akin. Nagtataka lang ako, parang natuwa siguro siya kasi hindi ko na malayan. Parang kinulbit siguro niya ako na padiin yung pag ganun niya ng kuko niya. That's why sa binti ko, sabi ko dumugo. Parang parang sabi ko ano ba nangyari? Parang kinulbit ako ng pusa. So sinabi ng mga kasama ko lahat, wala akong narinig na lahat sila nagsabi na paturok mo, paturok dahil ganun. Kahit kalmot lang yan o hindi ko alam kung kagat. So, siyempre, nakikinig naman ako sa kanila. Yun, nakadalawang session na ako, mga katatlo. Sa 18, third session ko na ng turok. At okay lang naman yung pusa, masigla. Ako rin naman, masigla. parang wala lang. Pero maganda na yung merong precautionary measures. Anyway, yun naman yung yun naman talaga yung dapat. So, purihin po ang Panginoon at sabi sa akin lagi ng doktor, yung nurse na nagtuturok sa akin, kinukumusta yung pusa. Sabi ko, ando naman, masigla ganun pa rin at maayos naman. So, salamat sa Panginoon dahil meron silang bagong
tinuturok pero hindi na ako nagpaturok nung ano ba yung medyo mahal 1,600 yung isang shot. Anyway, hindi na ako Antitetano, Pastor. Antitetano. Bukod po yung antitetano, meron pa silang tinuturok doon sa mismong sugat. Antibiotic po, Pastor. Antibiotic. Opo. Parang ibang klase yun, ibang turok. Tinignan nila, hindi naman kailangan. Kaya yun. So salamat sa Panginoon for the first time in my life. Ngayon lang ako naka-experience na ganito. Pero kinabahan din ako kasi may mga napanood ako sa Facebook na yung nakatali sa kama, nagwawala. Tapos yung nakita ko rin physically yung pamangkin ko nakagat naman ng ulol na aso. Ulol na aso naman siya, yung nakakagat sa kanya. At last minute ng buhay niya, napuntahan ko siya sa San Lazaro. At talaga namang nagwawala siya, nakagapos din bago siya namatay. Kaya natakot din ako, pero sabi ko nga, ano ba to? Anyway, I know the Lord is good. Hindi niya ako pababayaan at bibigyan niya ako ng anti-tetano na nagmumula sa kanya. So salamat sa Panginoon, anti-rabies na rin. Lahat ng anti, kaya kailangan salamat sa Lord. So this morning, again, I'm so happy na kayo ay aking nakasama at patuloy nating pagbulay-bulayan ang salita po ng ating Panginoon. I think ang Psalm chapter 82 ay 8 verses lang, kaya maikli lang po ang ating pag-usapan ngayong umaga. So 8 verses lang to at nahati po ito sa limang topic. So una, makikita po natin yung pagkabasa. Ang akin pong Bible ay English, NIV. Basahin po natin muna yung verse 1. O God, sabi po dito, do not keep silent. I'm sorry, 82. Sabi diyan, God presides in the great assembly. He gives judgment among the gods. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, patuloy po kaming lumalapit at dumudulog sa iyo sa pangalan po ni Jesucristo ang aming Panginoon. Hinihiling po namin, Ama, ang patnubay ng iyong Espiritu Santo sa aming pong buhay upang maunawaan po namin, O Diyos, kung ano po ang nais mo pong ipabatid sa bawat isa. At hinihiling, Panginoon namin, na patuloy po na maunawaan namin kung ano yung mga katotohanan, Panginoon, sa mga salita. Kaya, Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at matanggap po namin, Panginoon, ang katotohanan at ang kapahayagan na nagmumula sa iyo. Salamat po. At Lord, ang akin pong inangkin at dinideklara na sa panahon po na akin pong ihayag ang iyong salita. Kikilos ka, Banal na Espiritu, at babaguhin mo po ang aming puso, ang aming isipan, anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Panginoon, salamat sa iyo at kami, Panginoon, ay nananampalataya na ikaw ay maluluwalhati sa aming buhay sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isang nakikinig. Gawin mo po, Panginoon, na matabang lupa ang aming mga puso. At Lord, kung sa panahon na ito'y matanim, ito po, Diyos, ay tumubo at magbunga at marami, Panginoon. At patuloy po, Ama, na magsisilbi itong kalakasan sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. So, una po, makikita po natin na ang Psalms chapter 82, kung atin pong titingnan yung kabuuan nito, at ito po ay patungkol sa panawagan po ng Diyos, para po sa justisya, at ganun din po yung ultimate judgment of the powerful, yung mga taong makapangyarihan at yung mga taong nasa posisyon at mga tao po na talagang pinagkalooban sila ng kapangyarihang mamuno na talagang dapat ay gagawin nila yung tama. So siguro kung atin po ngayong i-relate sa atin pong nangyayari sa ating bansa. So purihin po, Panginoon, kasi
ang dami po ngayong mga na-expose na mga mga katiwalian. At the same time, talagang makikita po natin na talagang talamak talaga yung sobra po talaga ang korupsyon sa ating bansa, especially ang DPWH. Andiyan naman yung mga balita po natin. Sobra po talaga. At makikita po natin itong mga taong ito na yung mga involved na mga tao rito ay talagang sila yung nasa kapangyarihan. At talagang sabi nga yung may tawag sila yung sila yung mga representatives, mga thieves, So so ano man po ang tawag sa kanila. So parang may relate po natin itong mga bagay na ito dito sa nangyayari sa ating bansa. That's why siguro kung inyong susubaybayan kung ano po nangyayari, marami na po mga nananawagan na lumabas, mag-rally, And even our president, si Bongbong Marcos Jr., sabi niya, lumabas kayo, mag-rally kayo. Sabi niya, talagang ipanawagan nyo. Ayan yung kanyang encouragement niya. Ewan ko ba kung anong ibig niya sabihin doon. Pero sabi niya, isang bagay lang yung ayaw niya, wag magkakaroon ng matinding kaguluhan. Kasi alam naman natin na marami na po mga president, nangyayari sa ibang bansa. Alam nyo, nung nagdaan yung sa Bangladesh, sa Myanmar, at Indonesia, later sa Nepal, matitindi na po yung mga nangyayari yan sa Southeast Asia na yan. Talagang grabe yung mga kudita, talagang nagrarally yung mga tao dahil po sa na-expose din po yung parang kagayang sobrang masyado na po yung corruption sa ating bansa. At mahirap po talaga ng kalabanin yung mga nasa posisyon, nasa may kapangyarihan. Kumbaga, kung atin pong titinan, parang sila-sila lang din. Kunyari may investigasyon, pero hindi mo alam, may mga sila pala may kinalaman doon. So, makikita po natin, ma-relate natin dito po sa ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. That's why napakahalaga po nitong maintindihan po natin. Kaya sabi po nga ito ay makikita natin yung judgment of the powerful, particularly those with authority who are entrusted. Ito po mga authority na entrusted with protecting the vulnerable but fail to do so. Ibig sabihin, itong ating pinagkatiwalaan, binoto natin ang mga taong talagang inilagay natin sa mga posisyon, sila yung ating pinagkatiwalaan na alam natin na sila yung magpoprotekta pa sa atin. Pero hindi nila nagawa. They fail to do so. Alam naman natin yung epekto dito. Sunod-sunod yung pagbaha, talagang yung mga dating binabaha, binabaha na. At tapos marami pa pong mga bagay na nangyayari na kung saan ay talaga namang nakakalungkot, nakakasama ng loob kung ikaw ay, especially kung ikaw ay isang sabihin na natin na hindi ka Kristiyano pero parang magre-rebelde ka talaga Pero tayo bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ang response natin lagi dito ay talagang manalangin talaga Prayer talaga. Dahil kung hindi tayo mananalangin, ay walang mangyayari. We know that the power, merong kapangyarihan ang panalangin because the prayer of a righteous is powerful and effective. Una nating makikita, sa verse 1, makikita natin that God presides in the great assembly. So sabi po sa Tagalog, ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. So makikita natin that God presides over divine council. Ang Diyos po ang namumuna. Siya yung tinatawag na, sabi nga, nagpipreside. Siya yung presiding judge o presiding officer sa kalangitan. Kaya on the great multitude, He gave judgment among the gods. Makikita po natin yung salitang the gods dito. They are, it is also translated as the powerful rulers who supposed to judge justly. So yun po yung yun po yung mga taong tinatawag na gods. Kasi talagang sa totoo lang para naman talagang mga Diyos sila Kaya pag binasa natin yung Romans chapter 13, talagang andun yung dapat pagsunod natin sa ating
sa mga namumuno sa atin sa ating pamahalaan, pagpapasakop natin, kung gusto nating makapamuhay ng may kapayapaan. Kaya lang, kung ganito ang mga tao na nasa posisyon, nasa may kapangyarihan, napakahirap, na talagang sumunod sa kanila. So, may mga tao ngayon, so alam naman natin na ngayon may mga nananawagan na at hindi natin alam kung ano mangyari. Huwag naman sana, pero may mga president ng mga bansa, kagaya ng binanggit ko po kanina, yung Bangladesh, Myanmar, Indonesia at Nepal. At ito ngayon sa Pilipinas. So, ang isang bagay lang po, tandaan po natin ito na ano man po yung nangyayari o yung nakikita natin, yung mga bagay na nangyayari sa mundong ito, yung visible nating nakikita, ay ganun din nangyayari po sa spiritual na mundo, yung mga invisible na mundo. Alam naman natin yan na sa atin, kung may visible world, there is also invisible world. Kung ano yung nangyayari alam naman natin sa Ephesians chapter 6, ang ating pakikibaka hindi laban sa dugo at laman, kundi sa may kapangyarihan na namumuno, mga may kapangyarihan na nasa sa sanlibutan ito. So, yun yung natin, yun yung kalaban natin. Hindi tayo nakikipaglaban sa kanila physically or sa pamamagitan ng dugo, mga pakikibaka physically. At ang makikita natin na isang napakaganda rito na ang passage ay nag-umpisa na kung saan ay ang Diyos ay nasa kanyang tamang posisyon doon sa kalangitan. Inoobserbahan niya, tinitingnan niya yung mga tao, mga kapangyarihang tao na kung saan sila yung namumuno na talagang they have to mag-judge dapat sila ng just, ng tama, ng parehas. Pero hindi ganoon yung nangyayari. So, ang Diyos po ay hindi, kumbaga, nakikita niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya po yon. That's why, kung atin pong titingnan, gusto lang i-establish ng Diyos na siya pa rin yung tinatawag na ultimate authority overseeing all earthly and spiritual powers. Lahat yan, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga bagay na unseen at nakikita niya, nakikita man o hindi, ang Diyos pa rin, ang siyang ultimate authority at siya pa rin yung tinatawag na spiritual, yung spiritual, earthly and spiritual, hawak pa rin niya ang kapangyarihan. Kaya siya he presides in the great assembly. At nasabi diyan, he gives judgment among the gods. Wala po talaga tayong may kukubli sa harapan po ng ating Panginoon. Ang Diyos po ang siyang hahatol. Maaring ngayon, yung may mga binubuhos sa mga senado, sa Congress, na mga tinatawag nila mga blue ribbon na dumidinig. So, parang hindi natin masyadong pinagkakatiwalaan yung mga bagay na yan. Let God the right judge, give the right judgment. At alam naman natin, daming mga bagay na nangyayari na hindi natin kontrolado. So in verse 2, makikita po natin yung charge. Basahin po natin sa verse 2, verse 3 and 4. Sabi po dito, how long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? Sabi po dyan. And then ang sabi po niya, defend the cause of the weak and fatherless. Maintain the right of the poor and oppressed. Rescue the weak and needy. Deliver them from the hand of the wicked. So sabi pong ganon sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog, dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ang paghatol na parang sa masasama. Bigyan ninyo ng katarungan ang mahihina at ulila at huwag ninyong apihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masama, sila dapat na iligtas. So makikita po natin dito yung a charge against unjust leaders. Itong mga unjust
leaders. Sabi diyan, itigil na. At sabi diyan, how long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? Yung judgment nila ay talagang merong tinatawag na partiality. Hindi sila parehas. Kagaya ng makikita natin ngayon, talagang alam naman natin kung ano yung mga kaganapan ngayon. Parang nakakalungkot nga dahil isa sa ating mga senador na Kristiyano, anak ng isang pastor, isang senador, ang tindi ng kanyang mga pagsubok ngayon sa buhay niya kasi inililink yung pangalan niya doon sa doon sa mga controversial na nangyayari dito sa flood control, dito sa mga ginawang dito sa mga na-expose na mga katiwalian. Nakakaladkad yung pangalan niya. So wala tayong magagawa doon as long na pumasok ka kasi sa isang politika, sa larangan ng politika, kahit malinis ka, yung politika marumi. Pero kung ikaw kahit na gaano ka kalinis na pumasok diyan, mababahiran at mababahiran ang iyong pagkatao. Kaya pag-pray po natin na talagang maging maayos siya. So makikita po natin dito na ang Diyos ay God confront the rulers with their failure to judge justly and their partiality to the wicked. Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi natutulog. Alam po ng Panginoon yan. That's why ang sabi po dyan ay defend the cause of the weak and fatherless. Maintain the right of the poor and oppressed. Dapat ganun. So, makikita po natin yung parang mayroong tinatawag na partiality. Pero ang Panginoon, ang Diyos po, kinokompronta po niya itong mga taong ito. At itong mga tao po na kung saan ay talagang hindi tama o hindi tapat sa kanilang pagbibigay ng paghuhusga. That's why inutusan ng Panginoon na i-prioritize nila yung karapatan ng mga mahina, yung mga fatherless, the poor, the oppressed. Naalala ko po talagang sabi ko nga itong mga taong na-involved dito sa DPWH na to, ang gaganda ng bahay, ang lalaki ng bahay nilang, mga kotse, mga sasakyan, talaga namang worth millions. Pero titira mo yung mga tao, talagang talagang grabe, andun, naglalakad sa baha, nagtitiis na maalipungahan, nagtitiis na lamigin. Sabi ko, ano bang uri ng gobyerno meron tayo? Parang minsan kahit Kristiyano ka, kahit pastor ka, nakakapag-implant ng sama ng loob eh. Pero sabi ko, kung ibibigay natin sa Panginoon ang lahat ng ito, i-charge natin agad ang Panginoon na, Lord, ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng ito. That's why we know that God confronts the ruler with their failure to judge justly and their partiality to the wicked. Alam naman natin yun eh. Let God be the judge, the ruler, at siya yung huhusga ng tama. He commands them to prioritize the rights of the wicked, of the rights of the weak, the fatherless, and poor. Makikita po natin yan na talagang tayo, bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y tinawag para tingnan po natin yung puso natin, ang ating action. We have to ensure, talagang we are defending the vulnerable and not being swayed by personal gain or corruption. Hindi tayo dapat napapadala sa mga personal gain, mga corruption. So, ang bigat ang bigat. Pagka ganong, yung nakikisama ka na, nakikiayon ka na. Minsan may mga ganon. Tayo bilang tayong tinatawag na vulnerable, nandun tayo sa level na medyo pero alam naman natin lahat yan na ang Diyos ang siyang mag-depend para sa atin. Tandaan natin yan. Hindi tayo dapat madala. Kaya naalala ko po ang aming
Pangulo ay nagbigay po ng pahayag na this coming September 21 na meron pong National Day of Prayer for the Nation. Talagang yun po ang yun po. At ang isang bagay po na maganda pag ginawa po natin yon, hindi tayo maapekto. Kasi tandaan po natin ito mga kapatid. Ano man ang nangyayari sa mundo natin, kailangan maging matalino tayo. Ilagay natin yung sarili natin sa isang secure at isang safe na lugar, spiritual na lugar na hindi tayo maapektuhan, especially yung puso natin. Walang ma-implant na galit dyan, walang ma-implant na sama ng loob sa mga taong namumuno sa atin. Kasi naalala ko, isang testimony ko lang nung araw, ako po ay na-recruit din dito po sa Communist Party. Kasi nung nasa Nestle po ako ay union officer. May union po kami at ang aming union noon nung panahon yon ay Kilosang Mayo 1. At ang Kilosang Mayo 1, ito po ay agitated ng mga komunista, mga Communist Party. Bilang kami po ay officer ng union, kailangan naming umattend ng mga seminars. May mga pinag-aaralan po namin yung mga dialectical materialism na yan, mga Maoist, yung mga ideology, mga Marxist, Leninist, na kung saan iba-ibang ideology. Si Mao Zedong, sabi niya, ang pagtatagumpay ay makakamtan lang sa dulo ng sa pakikibakang physical, barilan, yung mga ganon, yung may overthrow yung government. So, alam niyo ba na sa bawat attend ng meeting, sa totoo lang, alam niyo po ba, sa totoo lang, ang kulang na lang sa akin nung araw ay talagang manumpa ako. Salamat sa Panginoon, hindi ako nakapanumpa nun dahil hindi nakalooban ng Panginoon. Lahat ng mga seminars dinadalahan namin. Marami kami. Ang mga teachers, ang aming nag-ano sa amin nung araw, ang nagtuturo sa amin, alam niyo po ba kung sino-sino? Mga UP, talagang galing po sila sa UP Los Baños, UP Diliman. Sila po yung nag-ano sa amin. At ini-implant po nila sa aming mga isip, yung sa seminar, na kailangang mag-rebelde ka, kailangang mag-armas ka, kailangan talagang hindi ka po pwede na parang wala kang gawin, kundi kailangan nating mamundok, lumaban, mag-training, ganon. That's why nung araw, nung panahong yon, laging dinuduro kasi kami noon, inagitate kami, welga. Kami naman, welga naman nag-welga. So, binubuwag ng mga militar. That's why, pag nakita ko ng military, police, ang sama-sama talaga ng tingin ko. Parang iba yung ko sa kanya, iba yung pananaw ko. Na parang gusto kong patayin. Parang iba na yung na-implant sa puso ko. Sabi ko, grabe pala. And then nung na-born again ako, nung naging Kristiyano ako, nakita ko yung pagkakaiba. Grabe pala talaga. Kung itong komunista, ganito ang ini-implant nila sa mga tao, ay grabe. Sabi ko talagang magiging chaos ang mundo, ang Pilipinas. Talagang maglalabanan talaga. At salamat sa Panginoon kasi hindi manifested pa rin yung pamahalaan natin. At nakita ko rin naman ang kaibahan na pag ikaw pala ay Kristiyano, babalik ta rin ng Lord lahat yun . Salit na rebellious yung rebelde yung papasok sa puso mo. Pagkaunawa, talagang pagmamahal, pag-ibig, talagang bibigyan ka ng karunungan at katalinuhan ng Panginoon, yung mga bagay na yan. So, sabi dyan, depend the cause of the weak. Ganyan din naman yung ginagawa namin, yung sa union namin, sa aming sa seminar. Ipagtanggol natin yung mga mahirap, presyo, ibaba, gano'n. So, dahil gano'n. So, parang
parang may kinalaman din ito ng araw sa Kilosang Mayo Uno na ginagawa namin. Pag sinisigaw namin, pag nagwe-welga kami, nagrarally sa Bidyola, grabe yun. Yun, nandun ako noon, yung panahon na Bidyola, mga sakit. Grabe, ilang nakataga-Nestle, mga kasama kong mga tinamaan ng baril. May namatay na isa. At salamat sa Panginoon dahil hindi ako tinamaan. Wala akong tama. So praise the Lord. So, makikita po natin dito, rescue the weak and needy, deliver them from the hand of the wicked. Sabi dyan, deliver them from the hand of the wicked. So, grabe, makikita natin yung mga bagay na yan. Pangatlo, makikita po natin yung the unjust and ignorance of rulers. Sabi dyan yung unjust and ignorance of the ruler. The rulers, are described as walking in darkness. Sabi po dito sa verse 5, they know nothing. Sabi po dyan, they understand nothing. They walk about in darkness. All in the foundation of the earth are shaken. So sabi pong ganun. They know nothing. They walk about in darkness. They understand nothing. Oo nga naman, kung titira natin, parang ang tatalino nila, mind sa kanilang isipan, kasi siyempre, mga abogado, nag-aral. So, doon sila matalino. But, sabi nga ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, ang katalinuhan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. That's why, ang sabi nga ng Panginoong Hesus, pinili niya yung mga taong walang alam para sila ay magamit ng ating Panginoon. Kung sino pa itong mga matatalinong tao, marurunong ng mga tao, sabi ng Panginoon, they know nothing. They understand nothing. They walk about in darkness. All the foundations of the earth are shaken. So grabe, yung injustice and ignorance